Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron po tayong lakad today, kaya medyo maayos-ayos po ang ating, ang ating outfit, mga minamahal. So, anyway, ito masaya-saya din tong ating pag-uusapan. Dahil ang mga DDS ay nabuhayan ng pag-asa. So, paano ba yan? Yung mga scammer dyan sa loob ng Duterte camp, hindi na kayo makakapang-scam kung si Digong ay sakaling makalaya. Yan ang tanong, kung makakalaya pa. Kasi ngayon, ang ginagawa nilang pinagbabasihan nila is yung Russia. Ito. Ayan. Sabi dito, Russia naglabas ng warrant laban sa ICC official. Ito yung pinaka nakakangit-ngit dito eh. Itong anchor na to, yan. Magaling naman sana siya eh. Kaso ang hilig mong bintang, oo, sa dulo ng video, binanggit si PBBM na, Marcos, na ang nagpahuli daw kay former President Duterte, walang iba daw po, kundi ang mga Marcos. So anyway, ano ba yung issue dito? Ito, wala tayong alam dito kung ano yung nangyayari sa ICC tapos sa Russia. Basta ang atin, tayo po ay miyembro ng International Criminal Court. At mag-focus tayo sa issue natin. Huwag tayong mag-focus sa ibang issue. Kumbaga, huwag tayong makisama sa away ng may away. 'Di ba? Hidwaan nila yan. Anuhin natin yung atin. Asikasuhin natin yung atin. Alright, so, ito, mga minamahal. Panoodin natin. Tuwang-tuwa sila eh. Kasi, uy, malapit nang lumabas si Digong. Yan yung kanilang sinasabi. Talaga lang Sure kayo, malapit nang lumabas. Diba? Dinidelayed nga ni Sara Duterte para magamit niya itong si former President Duterte, mga minamahal, pagdating ng eleksyon para makagain ng sympathy, 'di ba? At manalo kung sakaling tatakbong presidente, kung makatakbo pa, 'di ba? Tapos itong si Kaufman, syempre gamit na gamit si Tanda, dinidelayed din ang dinidelayed, ayaw nilang ipakita, 'di ba? To the point na itong interim release ni Digong ay na-delay dahil din sa gagawa ng kampo ni VP Sara Duterte. Alright, sige, continue tayo mga minamahal. Yung sa Russia, ito po ito baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong. Yan. Ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin. Masyado na din kasi mga minamahal yung human rights violation ng Russian president and yung tungkol din po sa hidwaan ng Ukraine and Russia war. So, hindi natin alam yung pinaka-sanction ng problem nila eh. Pero sa aking pagkakaalam talaga, hindi miyembro ng International Criminal Court ang Russia. Sa aking pagkakaalam lang just to be fair and square and balance. So, hindi daw miyembro ng ICC ang International Criminal Court. Pero, mga minamahal, ang ICC po, yung mga lumalapit po dyan, is yung mga tao sa isang bansa. For example, Pilipinas. Tayo po ay lalapit kapag hindi po natin nakayanan na ang ginagawang pambubuli, ang ginagawang malakihang pagpatay ng isang presidente. Kaya lumalapit tayo sa International Criminal Court. So, hindi porket na hindi tayo miyembro, ay hindi na tayo pwedeng humingi ng tulong. So, pwede naman tayong humingi ng tulong sa kanila. Pero nasa sa kanila na lang yun kung tutulungan tayo. Pero sa kaso kasi ng bansang Pilipinas, ano kasi tayo miyembro talaga tayo. At yung iniimbestigahan lang naman, yung panahon na tayo ay kasapi pa ng International Criminal Court. Pero yung panahon na hindi na tayo miyembro, hindi naman po yun pinapaimbestigahan ngayon. Ang pinapaimbestigahan lang is yung panahon na tayo po ay miyembro ng International Criminal Court. Tapos dito sa dulo ng video, itong anchor na to, parang pinagbintangan si PBBM na siya daw po ang nagpahuli. Dito nga po sa mga Duterte. Si Digong. Hindi yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin, kahit sa... Nakita mo naman yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig. Oo. Ngayon LTO chip niya. Gano'n ba? Nabigyan ng reward yun Gano'n ba? Diba? Yun si Marcos lang kanila yun Gano'n ba? Oo, yun yung
Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Digong sa Dahig, kasi Marcos. Marcos. Diba? Delikado talaga. Marcos. Hindi tanggiling. Oo, Lakanilaw ang apelyido. Lakanilaw. Yun. Ayan, di ba pinapatamaan nila si PBBM? Sila kanila, best friend yan eh, ni former President Duterte. Ngayon, nagkaroon ng pag-asa ang mga DDS na, makakalaya na si Digong. Pero ang tanong dito, paano na yung mga scammer? Diba? Na ang tangin lang nilang binubuhay sa kanilang mga sarili, kagaya ng ginagawa ni Alpotera, ay pangingiscam sa mga OFW. Diba? Inuutusan nila ang mga OFW na yung sa signature campaign, tapos meron dalang pera. Diyos ko. Huwag nyo naman kaming niloloko. Hindi naman ata kami mga pinanganak kahapon. Kahit anong gawin nyo, balibalik na nyo man yung mundo sa signature campaign, hindi nyo po mapapalaya itong si former President Duterte. Kasi kailangan niya pong dumaan sa due process. Ikaw, Alpotera, kung inuutosan ka man ni small boy, kung pwede lang manahimik ka, Alpotera, oo. Kasi nasisira yung image ng mga OFW nang dahil sa'yo. 'Di ba? Hindi pa ba sapat ang binibigay sa'yo ni small boy na pera? Kung kaya't kailangan mo pang madami kang ihanash? 'Di ba? Kung kailangan ang dami mo pang pagganap-ganap, sapat naman ata yung binibigay sa'yo na nalilikom nyo na pondo kasi nagagawa mong business class, yung mga vloggers, diba? Ano pa ba mga minamahal bukod sa business class? Sunsweldohan nyo daw di umano ng malaki, diba? Tapos nakakapag-rally pa kayo kung saan-saan, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, kundi dyan sa ibang bansa. So, I think enough naman natin binibigay sa yung pera ni small boy. So, ba't nyo pa kailangang magloko? Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, hindi lahat ng DDS supporters ay talagang totoong supporters ni former President Duterte. Kasi aminin man natin sa hindi, may mga supporters talaga ni Digong na ang ginagamit ang kanyang pangalan para magkaroon ng fame, sumikat, di ba? Ano pa mga minamahal? Magkaroon ng pera. So, nakakalungkot man isipin, pero matanda na si Digong, pero gamit na gamit pa din nila sa kanilang mga personal na interest. Anyway, mga minamahal kayo, ano ang masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga team replay, yan. Maraming salamat, mga minamahal, sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating munting channel. Please do the like, share, and subscribe. And always hit nyo po, mga minamahal, ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.